Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1461. Si Lily ay sadyang nagbigay ng mahiyaing mukha at kinindatan siya. Natatakot ako na hindi iyon ang gusto ko. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang sinabi ni Master Kang, plano kong pakasalan ka at gawin kitang ikasyam na asawa. Siyempre, kailangan mo rin muna akong samahan, para matikman ko ang malulusog mong dibdib, makinis na balat at mapuputing hita ng maaga. Ikasyam na asawa. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang gilid ng bibig ni Lily ng ilang beses, paano niya naisip na gusto talaga siya nitong kunin bilang pangsyam na asawa. Sa kanyang puso, siya ay talagang nag-aatubili, pakasalan ng isang masamang matandang lalaki, ito ay hindi isang bagay na magiging marangal kung ang salita ay lumabas. At saka, kapag napangasawa niya ito, hindi masasabi kung gaano karaming tao ang magchichismisan sa likod niya. Kung tutusin, hindi pa sila magkakilala ni Master Kang noon. Kung bigla silang nagpakasal, halatang marami ang magsasabi na para ito sa status na makukuha niya. Gayunpaman, naisip niyang patayin sina Jack at Nash at gustong maghiganti. Ngunit naisip din niya na sa hinaharap upang maging ikasyam na asawa, magagawa niyang hayaan ang maraming eksperto ng Cloud Sky Sect na tumulong sa paghahanap sa kanyang anak. Sa puso niya ay nagdesisyon siya. Okay, maipapangako ko sa'yo. Tumanggaw si Lily, pero, dahil ako ang magiging pangsyam mong asawa, sana ay ipahayag mo ito sa publiko at mag-imbite ng maraming tao sa ating kasal, paano iyon? Haha, okay, okay. Sa sandaling bumalik ka, pupunta ako sa loob ng ilang araw upang mag-propose ng kasal, paano iyon? Humagalpak ng tawa si Master Kang, tuwang-tuwa ang kanyang puso, niyakap niya si Lily at tinungo ang silid sa loob. Halika na, baby, maligo muna tayo. Kapag nakahiga na tayo mamaya, pwede mo ulit akong sabihin sa akin ang breakthrough na ito sa Ultimate God Realm, okay? Okay. Tumanggaw si Lily ngunit, sa puso niya ay hindi siya nakaimik. Kung alam niya ito, hindi niya sasabihin sa Supreme Clarity Sect at sa Divine King Sect ang tungkol sa tagumpay sa Heavenly Cultivation, sasabihin na lang sana niya sa Cloud Sky Sect. Pagdating ng panahon at siya na ang naging ikasyam na asawa, matutulungan siya ng Cloud Sect na puksain si Nash at Jack at mga matatanda sa pamilya ng White, sa pamamagitan ng pagkatapos ang White pamilya ay karaniwang tapos na. Kasunod nito, maaari nilang bigyan ng pamilya Lagorio ng ilang mapagkukunan sa pamamagitan ng Cloud Sky Sect. Ang pag-iwan sa pamilya Lagorio para lumaki, maging isang first-class na pamilya. Siguro sa loob ng ilang taon, maaari din silang maging pinakamalakas sa 8 Shadow Families, direkta sa kung ano ang Hunt Family. Sa pag-iisip nito, si Lily ay dinala sa kanyang silid ni Master Kang. Tila nakakita siya ng magandang kinabukasan sa kanyang puso. Hoy, itong dalawang ito, ano ba ang pinag-uusapan nila? Bakit hindi pa sila lumalabas? Sa ilalim ng malaking puno ng saging sa labas ng malaking bulwagan na iyon, ang ikawalong matanda ng pamilya Lagorio ay matagal nang naghintay at medyo nag-aalala na sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya maaaring sumugod ng walang ingat, maaari lamang siyang manatili sa labas, tahimik na naghihintay. Kabanata 1462. Tahimik na naghihintay ang ikawalong matanda ng pamilya Lagorio at ilang sandali pa ay lumabas na si Lily. Well, the other side should have agreed, right? What does he mean by leave the two of you alone? What's the matter that need to be discussing alone? Nang makitang lumabas si Lily, dali-dali siyang binati ng 8th Elder, puno ng pagdududa ang kanyang puso. Medyo komplikado ang mood ni Lily, pinasasaan pa lang ang katawan niya at kung ano-ano ang pinagawa sa kanya ng matanda, medyo naduduwal pa rin siya sa puso niya kapag naiisip. Tumingin siya sa ikawalong Elder at sinabing, umalis muna tayo, kakausapin kita mamaya. Mabuti. Sumimangot ang 8th Elder at tila naramdaman na masama ang pakiramdam ni Lily, kaya hindi na siya naglakas loob na magtanong pa at kinuha ang lumilipad na carpet. Tumalon silang dalawa dito at dumiretso sa malayo. Pagkatapos lamang nilang lumipad sa malayo ay nagtanong ang 8th Elder, Miss, pupunta pa ba tayo sa Flying Eagle Sect? Si Lily, na orihinal na ayaw pumunta, pagkatapos mag-isip tungkol dito, ay talagang nagsabing, go, it went smoothly pa rin. Pangalawa, we can always use more materials and since the other 3 sects also know about it, walang masama sa pagkakaroon ng isa pa. Haha, tama si eldest miss, natural na kailangan natin ng benefits. Matapos marinig ito, tumawa din ng malakas ang ikawalong elder. Noon lang sinabi ni Lily, 8th Elder, ayaw mo bang malaman kung para saan ako iniwan ni Master Kang? Anyway, sooner or later malalaman mo, sasabihin ko na sayo. This old man fell in love with me at first sight.
Balak niya akong pakasalan at gawin akong ikasyam na asawa. Ikasyam na asawa. Halatang medyo nagulat ang 8th elder nang marinig iyon, at kumunat ang noo bago nagtanong, "So, what do you mean, miss? Wala ka talagang planong pakasalan siya, di ba? Napakatanda ng lalaking ito, para itong matandang baka na kumakain ng batang damo." Tumingin si Lily sa unahan at bahagyang ngumiti. Ilang araw, pupunta siya sa pamilya naming Lagorio para mag-propose ng kasal. Para magkaroon ng relasyon sa isa sa 4 na sinaunang sekta, ang Cloud Sky Sect, napakagandang bagay ito. Napakagandang bagay ito para sa future development ng pamilya Lagorio namin. At saka, nangako rin ang kabilang partido na tutulungan kaming tanggalin ang White family si Kenneth R. Jack. Oh, napabuntong hininga ang ika-8 elder, "Miss, sobra-sobra ang sakripisyo mo para sa pamilya naming Lagorio." Ngunit si Lily ay ngumiti ng matamlay, "Hindi mahalaga, makakatulong ito sa atin na maghayganti at sirain ang pamilyang puti. Ang pinakamahalaga ay ako na ang magiging ikasyam na asawa mula ngayon. Isipin mo, dati, iyong mga alagad ng 4 na sinaunang sekta, lahat sila ay minamalas tayo. Sa hinaharap, kailangan nilang lumuhad kapag nakita nila ako. Ano ang mararamdaman yan? Sa tingin ko, hindi ito. Well, kung makapag-isip ka ng ganyan, mabuti iyon. Natakot ako na baka madamay ka sa puso mo." Tumango ang 8th elder at muling binilisan ang kanyang takbo. Sa pagkakataong ito, ang paglalakbay sa Flying Eagle Sect ay napaka-smooth din, at hindi nagtagal sinabi sa kabilang partido ang lahat at nakuha ang mga benepisyo. Siyempre, sinabi rin ni Lily sa kanila na ang mga tao ng Shadow Families ay maaaring magkaroon pa ng higit sa 20 araw bago sila umalis. Kabanata 1463. Master Lagorio, ilang araw nang wala ang unang babae, bakit hindi pa bumabalik? Saan siya nagpunta para magpahinga? Sa pamilya Lagorio, hindi naiwasang tanungin ng kasambahay si Trenton. Kahit saan siya magpunta, basta magpahinga siya, maganda na yon. Sana, makabalik siya sa mas magandang mood this time. Mapait na ngumiti si Trenton, at sinabi sa kasambahay, kamakailan lang, lahat ay nagsusumikap sa paglilinang, tama ba? Wala nang maraming araw mula sa pagpupulong ng pamilya Cabello. Sa katunayan, magkita man o hindi, tiyak na pupunta tayo sa 7 mapanganib na lugar. Kaya't ang ating mga tao ay dapat pagbutihin ang ilang paglilinang. Kung tutusin, ito ay lubhang mapanganib, mayroong ilang mga demonyong halimaw, sa mga tunay na Diyos, at sila ay maihahalin tulad sa tunay na kaharian ng Diyos. Huminto si Trenton bago nagpatuloy, kung tutusin, kung pumasok ako, natatakot ako na baka hindi na ako makalabas ng buhay. Tumango ang kasambahay, at saka sinabi, "Huwag kang mag-alala, lahat ay nagsisikap na magtanim, ngunit sa pagkakataong ito kung pupunta ka, dapat ay nasa demigod realm cultivation ka, kung hindi, ikaw ay ipapadala sa tiyak na kamatayan." Sa oras na ito, nakita nilang dalawa, sa malayong kalangitan, ang isang lumilipad na carpet na dahan-daang dumarating dito. "Guro, tingnan mo, si eldest miss at ang 8th elder, nakabalik na sila." Agad na tumuro ang mayordoma at sinabing, hindi nagtagal, lumapag ang lumilipad na carpet, at ang dalawa ay tumalon pababa mula rito. Sa sandaling tumalon si Lily, agad niyang binato ang singsing kay Trenton, "Tatay, maraming mga pildores at espiritual na halamang gamot dito, sapat na para sa aming mga kapamilyang Lagorio na linangin sa loob ng ilang panahon. Bukod pa rito, ang mga tabletang iyon ay maaaring maging disipulo ng ilang pamilya upang mapabuti ang kanilang paglilinang sa maikling panahon." Natigilan si Trenton sa kinauupuan, tinitigan ng mabuti ang singsing at hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin, "Hindi kaya. Napakaraming nangyayari. Ano ang nangyayari dito? Diyos ko! Anak, saan mo nakuha ang mga mapagkukunang ito sa pagtatanim? Saan ka nagpunta? Hindi pwede." Agad ding lumapit ang kasambahay, inagaw ang mga gamit at tiningnan. Sumipsip siya ng malamig na hangin, at talagang natakot, "Missy, ito, ang mga kayamanang ito, paano mo nakuha ang mga ito?" "Tatay, sinabi ko sa lahat ng 4 na sinaunang sekta tungkol sa Ultimate God Realm." Nagulat ang dalawang lalaki sa sinabi ni Lily. "Anak, ikaw, nalilito ka talaga. Paano mo masasabi sa mga tao ng 4 na sinaunang sekta? Ito na ang pagkakataon para sa atin, ang mga nakatagong pamilya, na magbalik tanaw. Kung gagawin mo ito, sa tingin mo ba ay may makukuha pa tayong anumang benepisyo?" Sinampal ni Trenton ang kanyang hita, galit na nanginginig ang kanyang boses, "Mas gugustuhin kung hindi magkaroon ng mga mapagkukunan ng pagtatanim na ito. Ayokong sabihin ang ganoong balita sa 4 na dakilang ancient clans. Bukod dito, lahat tayo ay may lihim na kasunduan, huwag sabihin sa 4 great ancient clans.
Kung alam ng ibang mga nakatagong pamilya na tayo ang nagsabi sa kanila, hindi ba nila tayo kapuputin sa mga nakatagong pamilya sa oras na iyon? Hindi ako matatakot sa mga nakatagong pamilya natin. Dad, masyado kang maraming iniisip. Gayunpaman, malamig na ngumiti si Lily. We are only a second-class family. You think we can get much benefit if we don't tell the truth? Kahit may benefits, pagdating ng panahon, ang 8 shadow families ang unang maghahati-hati nito, di ba? Ano ang paraan para makalusot sa ultimate God realm? Walang nakakaalam. In case it is some kind of spiritual fruit, and there are first think the people of it will share with US. Sa pagsasalita dito, huminto si Lily, na nasa likod niya. Sa oras na iyon, hindi lamang tayo makakakuha ng wala, ang agwat sa pamilyang puti ay patuloy na lalawak. Kaya't sabihin o hindi sabihin sa apat na sinaunang angkan, para sa atin, wala itong malaking pagkakaiba. Kabanata 1464. Hoy, iha, anong ibig mong sabihin na walang pinagkaiba? Akala ko, nagpahinga ka. Para makapag-isip ng mabuti. Hindi ko inaasahan, nagpunta ka talaga para sabihin ito sa apat na sinaunang angkan. Muling napabuntong hininga si Trenton, masyado kang hanggal, bagamat nakuha mo ang mga kayamanang ito. Ngunit kung malalaman ng ibang mga nakatagong pamilya ang ginawa natin, tiyak na kamumuhian nila ang ating pamilya Lagorio, at ang apat na sinaunang angkan ay palaging hindi nakikialam sa mga usapin sa pagitan ng mga nakatagong pamilya. Sa pagkakataong ito ay mayroon tayong mga benepisyo, ngunit, sa mahabang panahon, tiyak na masusupol tayo, hindi katumbas ng halaga ang pagkawala. Sinabi ni Trenton, habang siya ay tumingkayad, hindi makatayo at pagkatapos ay sinabi, madaling hawakan ang pamilyang Hunt, at panatilihin ang isang magandang relasyon sa kanila. Hindi ko inaasahan, hinayaan mo talaga silang puntiryahin kami sa hinaharap. At kahit na maganda ang intensyon mo, talagang nakagawa ka ng masama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos marinig ito, bahagyang napangiti si Lily at sinabing, Tay, hindi mo laging matingnan ang mga bagay gamit ang dati mong paningin. Kailangan mong tumingin sa mga bagay na may nabuong pangitain. Noon, totoo nga, ang mga nakatagong pamilya, at ang apat na sinaunang angkan ay hindi nakikialam sa isa't isa, ngunit napanatili ang tahimik na pagkakaunawaan. Ngunit, ngayon ay iba na ang sitwasyon, ngayon ay may posibilidad na makapunta sa Ultimate God Realm. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang makakalusot sa Ultimate God Realm? Sino ang unang makakalusot sa Ultimate God Realm? Marahil ang apat na sinaunang angkan, o marahil ang mga tao ng isang nakatagong pamilya, gayon pa man, ang dating balanseng ito ay malapit ng masira, ito ay isang pagkakataon, kung kaya nating aalisin ang pagkakataon. Sabi ni Lily, nakakuyom ang kamao, at pagkatapos ay seryosong sinabi, anyway, hindi maaalis ang ating pamilya Lagorio, kailangan din nating samantalahin ang momentum para umangat sa tuktok. Matapos marinig ito, naramdaman din ni Trenton ang ilang katotohanan at nahulog sa katahimikan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na pag-isipan, hindi pa rin niya naiwasang sabihin kay Lily, ngunit ang impormasyon tungkol sa Ultimate God Realm ay ang lahat ng aming hula. Sino ang nakakaalam, sa 7 malaking panganib na lugar, mayroon ba talagang isang paraan para sa tagumpay ng Ultimate God Realm? Paano kung walang ganoong bagay? Pagdating ng panahon, ang aming pamilya Lagorio ay talagang matatapos. Hindi napigilan ng sulok ng bibig ni Lily ang bahagyang pagkibot ng ilang beses, ngunit mabilis pa rin siyang naging matatag, wala akong pakialam. Ngayon ay maaari lamang nating itapon ang ating timbang, maaari lamang tayong maniwala na tiyak na mayroong isang paraan upang makapasok sa Ultimate God Realm. Marahil ito ay isang uri ng espiritual na prutas o isang bagay, at tiyak na mayroong isang paraan ng paglilinang. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinulungan din ng 8th Elder si Lily na hikayatin si Trenton. Oo, Guro, pakiramdam ko ay tama si Elder Mi sa ganoong desisyon. Bagamat medyo delikado, ngunit kung gusto nating maghiganti, kung hindi tayo kikilos ngayon, walang pagkakataon. Tay, huwag ka lang mag-alala, makakaganti rin tayo sa lalong madaling panahon. Muling ngumiti si Lily bago niya sinabi kay Trenton, nangako sa atin ang Cloud Sky Sect na tutulungan nila tayo. Imposible, isa rin. Ang Cloud Sky Sect sa 4 na sinaunang sekta, ang pamilyang puti na ito ay hindi maliit na pamilya, isa ito sa 8 shadow families. Kapag nalipol na ang pamilyang puti, tiyak na hindi magiging maliit ang reaksyon. Pagdating ng panahon, hindi magiging maganda ang balitang ito. At saka, bakit tayo tutulungan ng Cloud Sky Sect, isang tagong pamilya ng pangalawang klase?
Nagulat muna si Trenton, at hindi nagtagal ay umiling siya sa pakiramdam na ito ay masyadong hindi kapanipaniwala, imposible. Tatay, si Master Kang ay umibig sa akin sa unang tingin. Inaakala kong may dadalhin siya bukas o sa makalawa upang mag-propose ng kasal, pagkatapos ay ipaalam sa mundo at maghanda para sa ating kasal. Sinubukan ni Lily ng ngumiti at sinabing, sa oras na iyon, ako ang magiging mataas at makapangyarihang ikasyam na asawa. Kabanata 1465. Ano? Halos himatayan si Trenton, na ang patriarch ng Cloud Sect, na mas matanda sa kanya ng ilang taon, ay talagang magiging manugang niya. Napaatras siya ng 2 hakbang at saglit na hindi makahinga, ngunit hindi siya tanga at hindi nagtagal ay naunawaan niya ang mabuting hangarin ng kanyang anak. Alam pa niyang napagdesisyonan na ang bagay na ito. Hindi niya ito mababago, at kung hindi siya pumayag, ito ay isang hindi pagkakasundo sa Cloud Sky Sect. Pagdating ng panahon, dadating ang patriarch ng Cloud Sky Sect kasama ang maraming malalakas na tao para mag-propose ng kasal at magbigay ng presyo ng nobya. Hindi niya kayang talikuran ang mga ito. Kung hindi ka magbibigay ng mukha sa Cloud Sky Sect, hindi ka ba naghahanap ng kamatayan? Bueno, dahil napagpasyahan na ang bagay na ito, at magkatugma kayo, wala akong problema. Sa wakas, tumayo si Trenton at sinabing may bahagyang ngiti. Sa suporta ng Cloud Sky Sect, kahit na alam ng mga tao mula sa iba pang mga nakatagong pamilya na ang bagay na ito ay ikinakalat natin, natatakot ako na hindi sila maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Kung hindi nila tayo bibigyan ng mukha, kailangan nilang magbigay ng mukha sa Cloud Sky Sect, tama ba? Sigurado iyan. Mula ngayon, ako na ang ikasyam na asawa mula sa itaas. Kumuyam ang kamao ni Lily, ang paglilinang sa isang lugar tulad ng Cloudy Sky Sect, tiyak na uunlad iyon. Naniniwala ako na balang araw, ang antas ng paglilinang ko ay mabilis na mapapabuti hanggang sa dati kong antas. Baka mas malakas pa. Hoy, kung magpapakasal ka sa Cloud Sky Sect, kailangan mo ring maging low profile, mababa na ang cultivation mo, at ikaw ang bunso. Natatakot ako sa 8 asawang nasa harapan mo, baka mabuli ka nila. Mabilis na naisip ni Trenton ang isang bagay, at pinayuhan si Lily. Bully ako. Malamig na ngumiti si Lily, hindi ako ganoon kadaling ay bully. Ang mga babaeng iyon, kung maglakas loob silang ay bully ako, tiyak na babayaran ko sila mamaya. At saka, kapag naging ikasyam na asawa ako, magagamit ko rin ang kapangyarihan ng Cloud Sky Sect para mahanap si Lance sa hinaharap. Nang makitang hindi pa rin binibitawan ni Lily si Lance at nararamdaman pa rin na hindi papatay si Lance, hindi alam ni Trenton kung paano siya ay comfort at tumango na lamang siya. Basta, ang pamilyang puti ay napakaraming tao, kahit na pinakasalan mo si Kang at tinulungan kanilang sirain ang pamilyang puti, hindi ka ba natatakot na magkaisa ang ibang mga pamilya at humingi ng pahayag? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Trenton na may pag-aalala. Huwag kang mag-alala, tatay, napag-usapan na natin ito. Hindi sila direktang mag-aakla sa pamilyang puti. Kailangan ko lang ang mga tao nila, kapag nasa loob ng mapanganib na lupain, para tulungan akong patayin sina Nash, Jack at Kenneth. Hanggat mamatay itong 3 nangungunang eksperto ng pamilyang puti, hindi problema ang iba sa pamilyang puti. Higit pa rito, hindi ba maganda ang relasyon natin ngayon sa pamilya Trevino at sa pamilya ng Han? Pagdating ng panahon, kung kaya mo silang dalawa, pumunta ka sa pamilyang puti para basta-bastang patayin ang iba. Pagkatapos ay tuluyang mawawasak ang pamilyang puti. Confident na sabi ni Lily, parang kontrolado na ang lahat. Kabanata 1466, kung ganoon, talagang gagana ito. Sa wakas ay nawala ng pag-aalala si Trenton at tumango bilang kasiyahan. Sa wakas, humakbang siya ng 2 hakbang pasulong, hinaplos ang buhok ni Lily, at buong damdaming nagsabi, anak, lumaki ka na, at nakakapag-isip ka na ng mga bagay-bagay. Para lang sa pamilya Lagorio, sobra-sobra na ang sakripisyo mo. Dad, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? I think this Kang will be quite good. Bagamat narinig ko na ang lalaking ito ay may gusto sa mga babae, sa ibang aspeto, bilang tao ay mabuti pa rin siya. Sa hinaharap, pakakasalan ko siya at ang aming pamilya Lagorio ay walang dapat ikatakot. Sinubukan ni Lily na ipamuka sa sarili na puno ng kumpiyansa. Tumango si Trenton at sa wakas ay sinabi, mabuti, nagtrabaho ka ng husto, umalis ka at magpahinga. Tatawagan ko ang mga matatanda sa isang pagpupulong mamaya, pagkatapos ay hayaan ang lahat na hatiin ang mga mapagkukunan ng paglilinang na ito at simulan ang lahat na maglinang. Oo naman, sa tanghali kinabukasan, dumating ang patriarch ng Cloud Sky Sect kasama ang ilang matatanda. Pagdating niya, nagpadala siya ng napakaraming mapagkukunan ng paglilinang bilang isang presyo ng nobya, at direktang nakipag-ugnayan sa kasal na naka-schedule para sa 7 araw mamaya.
Lumipas ang isa pang 2 araw, sa nakikitang 12 araw na lamang ang natitira bago ang napagkasundo ang araw upang pumunta sa pamilya Cabello, ang mga tao ng pamilyang puti, sa panahong ito, ay tumanggap ng paanyaya. Ang mga matatanda, pati na rin si Jack, at Katie wala na si Titus at iba pa, ay tinawag lahat sa bulwagan ng konseho, nakatingin kay Nash na seryoso ang mukha, hindi napigilan ng unang elder na si Kenneth na ibuka ang bibig at magtanong. Master White, ano ito? Kitang-kita ng lahat sa malungkot na mukha ni Nash na may malaking nangyayari, kung hindi ay hindi na nila tatawagan silang lahat, ang mga importanteng tao, kapag abala ang lahat sa paglilinang. Dad, hindi naman siguro mali yun, di ba? Baka may tao sa Hunt family na umalis ng maaga at pumunta sa 7 Great Dangerous Lands at nakuha na ang paraan para makalusot sa Ultimate God Realm. Mabilis na nakaisip ng posibilidad si Jack at sumimangot na medyo pangit ang mukha. Kung ganoon talaga ang kaso, magiging mahirap. Kung tutusin, siya ang pumatay sa 2 young masters ng Hunt family na iyon, kakaunti lang ang maaaring magduda sa Hunt mismo at si Helena ang pinaka-pinaghihinalaan. Kaya, maaga o huli, ang kabilang panig ay mahahanap ang kanilang sarili at ang iba sa problema. Si Jack ay natural na umaasa na isang tao mula sa kanyang White family ang unang makakalusot sa Ultimate God Realm, kung hindi man kung ang kabilang panig ay unang makalusot, pagkatapos ay natatakot akong magkaroon ng gulo. Hindi ito. Ang 7 mapanganib na lugar ay napakalaki, walang nakakaalam kung gaano ito kalalim. Hindi rin nang ahas ang pamilyang Hunt na kumilos ng padalos-dalos. Mapait na ngumiti si Nash, pagkatapos ay kinuha ang isang imbitasyon at ibinigay ito kay Jack. Tignan mo, isa sa 4 na sinaunang sekta, ang Patriarch ng Cloud Sky Sect, ay magpapakasal sa isang ika-9 na asawa, at hiniling na pumunta tayo sa kanyang kasalan. Ano? Ang matandang ito, na may 8 asawa, ay gustong humanap ng ibang asawa. Nang marinig ito ng unang elder, nagulat siya, ngunit mabilis siyang tumawa. Master White, wala yan, tama ba? Kung ikakasal siya. Kahit na kailangan nating mag-aksaya ng ilang oras para pumunta sa hapunan, wala lang, kainan lang. Siguradong pupunta doon ang mga tao mula sa iba pang mga angkan, at dadalo rin ang mga tao mula sa iba pang mga sekta, di ba? Tutal, kailangan nilang magbigay ng respeto sa Patriarch ng Sky. Oo, Master White, wala lang ito, tama. Kakasal pa lang niya. Itong matandang pervert na ito, matanda na siya pero gusto na niyang magpakasal sa ika-9 na asawa. Tumawa rin ang isa pang matanda. Kabanata 1467. Gayunpaman, si Titus sa gilid ay sumimangot at nagsabi, natatakot ako na hindi ito ganoong simpleng bagay. Matapos buksan ni Jack ang imbitasyon at tingnan ito, ang kanyang mukha ay agad ding lumungkot at tumingin sa mga tao bago niya sinabing, itong ika-9 na asawa ay si Lily Lagorio talaga. Lily. Ang unang elder at ang isa pang elder, ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay agad na natigil, ang kanilang ekspresyon ay parang nakakita ng isang multo, ganap na natakot. Ngayon lang nila naintindihan kung bakit ang pangit ng mukha ni Nash. Si Lily, dati niyang asawa, ang ginang. Bagamat nagkamali si Lily noong nakaraan, nakipagsabuatan sa third elder at sinusubukang magrebelde, para madisgrasya si Nash, ngunit ang dalawa ay magkasintahan noon. Ngayon, iniimbitahan siya sa kasal ni Lily, hindi ba ito para magmukhang masama si Nash? Yung ibang tao, ano kaya ang titignan nila kay Nash? Sa pribado, ano ang sasabihin? Sobra, makatwiran ang pag-imbite ng ibang pamilya, dapat malaman nitong si Master Kang na ang padre de pamilya natin ay ang dating asawa ni Lily, inimbitahan niya talaga ang pamilya nating puti, nakakadiri talaga. Mabilis na ikinuyong ng unang elder ang kanyang kamao at nakangusong sinabi. Padre ng pamilya, bakit hindi mo nalang kalimutan ang pagpunta, pupunta lang tayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napailing si Nash na may mapait na ngiti. Hindi. Kung ito ay kasal lamang ng ibang mga pangalawang klaseng pamilya o mula sa ibang pamilya, makatuwirang hindi ako pumunta. Ngunit ako ay mula sa pamilyang puti, kung hindi ako dadalo sa kasal ng Patriarch ng Cloud Sky Sect, natatakot ako na baka sabihin ng kabilang partido na ang aking pamilyang puti ay hindi nagbibigay ng mukha sa kanya at talagang nagpadala ako ng mga tao sa ibaba ko, kaya sa pagkakataong ito kailangan ko nang umalis. Hoy, ang awkward ng pumunta. Ang isa pang matanda, bumantong hininga, upang pumunta sa gayong kasal, sila ay hindi komportable. Kung tutusin, noon pa man ay magkasintahan na sina Nash at Lily. Pagkatapos lang ng insidente ni Lance, nagbago si Lily, naging napakabisyo at nakakalason. Siyempre dati, bago naging sundalo si Jack, sa totoo lang napakasama rin ni Lily, noon pa lang sobrang nakatago. Attend the wedding and drinking the wine, it'll be awkward.
Anyways, I am no longer with her. I will just attend the wedding as a stranger. Mapait na ngumiti si Nash, pagkatapos ay sinabi, ang pinakakinabahala ko, ay kung paanong biglang pinakasalan ni Lily ang matandang si Master Kang, ito ang patriarch ng Cloud Sky Sect. Nag-aalala akong gagamitin ni Lily ang Cloud Sky Sect para harapin ang White Family natin. Kung tutusin, ngayon, galit siya sa mga miyembro ng White Family natin, lahat sila. Matagal na rin itong pinag-isipan ni Jack. Hindi naman talaga maliit ang posibilidad na ito, sa pagkakataong ito ay marami na kaming benepisyong nakuha, mas makapangyarihan na rin ngayon ang pamilyang puti kaysa dati. Dahil dito, gusto ng pamilya Lagorio na mag-aklas laban sa pamilya naming puti, pero mas mahirap itong gawin, kaya naisipan ni Lily na hiramin ang kapangyarihan ng sinaunang sekta para harapin ang pamilyang puti. Guro, mas mabuting hindi na pumunta. Pakiramdam ko kung pumunta ka sa bangkot na ito, paano kung hindi ka na makakabalik, magiging problema. Narinig ni Titus ang sinabi ni Jack, huminga ng malamig na hangin, at nag-aalalang nagpayo. Kapag hindi ako pumunta, siguradong magagalit ang kabilang panig, kung pupunta ako, delikado din. Sumimangot ang unang elder at napagtanto kung gaano kasakit sa ulo ang bagay na ito. Sa wakas ay tinapakan niya ang kanyang paa at nakangusong sinabi, itong Lily, napakababang babae, talagang gumagamit ng ganoong taktika. Kabanata 1468, huwag kang mag-alala, may lihim na kasunduan sa pagitan ng apat na sinaunang angkan na ito at sa amin, ang mga nakatagong pamilya. Palagi kaming nag-iingat at hindi nakakasakit sa isa't isa. Sa makatuwid, ang posibilidad ng kabilang partido na gumawa ng direktang hakbang laban sa aming pamilyang puti ay hindi masyadong malaki. Nang makita ang unang elder na labis na nababalisa, si Nash pagkatapos mag-isip tungkol dito ay nagsabi, ngunit sa pagkakataong ito kung pupunta ka, ang bilang ng mga tao ay hindi maaaring masyadong marami. Pangalawa, kailangan nating maging maingat sa kasal, ang mga tao mula sa ibang mga pamilya at angkan ay pupunta rin, kaya tiyak na hindi sila makakakilos. Sa pagsasalita dito, huminto muna si Nash bago nagpatuloy, pero sa pagbabalik, kailangan nating mag-ingat. Natatakot ako na baka tambangan nila tayo. Kung tutusin, kung iilan lang sa atin ang pinatay ng kabilang panig, hindi ito masyadong maingay. Kung sisirain nila ang ating mga katawan, walang dapat ikatakot ang kabilang panig. Tumanggaw si Jack, Tay, kaya kung pupunta ka sa pagkakataong ito, ikaw lang at ako, at ang unang elder ang pupunta. Kung marami ang tao, kapag kinubkob tayo, ang mga mababa ang cultivation ay isasakripisyo doon ng walang kabuluhan. Kung kakaunti ang tao, mas magiging flexible tayo sa pagtakas. Tsaka sa lakas at cultivation nating tatlo, madali tayong mapatay ng kabilang panig. Oo, young Master Jack. Nasa iyo pa rin yung flying sword, marami pa rin ang hindi nakakaalam na ultimate grade spiritual weapon ito. Sa bagay na iyon, hindi ganoon kadali para sa kanila ang makahabol, kung sakaling gusto nila tayong tambangan sa daan pabalik, hindi tayo natatakot. Agad ding nagliwanag ang mga mata ng unang elder, kapag lumipad tayo sa malayo, hindi nila hahabulin ang pamilyang puti para patayin sila, tutal hindi naman sila mangangahas na gumawa ng malaking gulo, di ba? Well, tayong tatlo lang ang gagawa. Kung mas maraming tao, hindi maganda ang makatakas. At saka, kung mas marami, makakaapekto rin sa bilis ng paglipad ng flying sword. Napangiti si Jack, nagkataon lang na hindi na kailangan pang mag-cultivate tayong tatlo nitong mga nakaraang araw, kaya umalis na tayo sa loob ng 3 araw, dapat kayanin natin. Yung iba, sa bahay na lang magtanim ng walang pag-aalala. 3 kaming lahat ay malalakas na tao na maihahambing sa rurok ng True God Realm, ang kasalukuyang pamilyang puti ay hindi ganoon kadaling eyebully. Malamig ang mukha ni Nash at puno ng galit ang puso. Hindi ko akalain na masisira ko ang pamilya Lagorio. Tutal, mag-asawa naman kami noong una, pero hindi ko akalain na magiging aggressive pala talaga ang pamilya Lagorio. Kumbaga, in the future, may pagkakataon, hindi ko kayang bitawan ang pamilya Lagorio. Pinag-isipan ito ni Jack, pagkatapos ay tumingin sa pangalawang elder at ngayon ay pangatlong elder at sinabing, ikalawang elder at ikatlong elder, kayong dalawa ngayon ay nasa huling yugto na ng True God Realm. Sa 2 araw, ipapadalisay ko ang second grade pills para sa inyo, at sisikapin kong bigyan kayo ng 2. Bagamat hindi pa kayo nasa late stage ng True God Realm ng matagal, maaari mo pa ring subukan na magtagumpay. Nang marinig ito, ang pangalawang elder ay natuwa sa kanyang puso at agad na itinaas ang kanyang kamay at sinabing, maraming salamat kay young Master Jack. Ang bagong ikatlong elder ay ngayon si Lancelot na mula sa pamilya ng sangay sa simula.
Maganda ang kanyang cultivation, siya ay nasa gitnang yugto na ng True God Realm noon, at sa loob ng isang buwan o higit pa ay naabot na niya ang huling yugto ng True God Realm, hindi rin siya naging idle kani-kanina lang, at pinapatatag ang kanyang cultivation. Bagamat tila masyadong nagmamadali upang hayaan siyang subukang makalusot sa peak cultivation ng True God Realm na may mga table task ngayon. Ang posibilidad ng tagumpay ay mababa, at siya ay natatakot na ang kaharian ay hindi magiging masyadong matatag, ngunit para sa kanya ito ay isang magandang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, handa si Jack na bigyan siya ng 2 second grade low level na table task ng sabay-sabay. Ang ganitong pagkakataon ay hindi ito lilito sa lahat ng oras. Ang pinakamahalagang bagay ay ngayon ang pamilyang puti ay nangangailangan ng malalakas na tao sa tuktok ng kaharian ng tunay na Diyos, at bagamat ang pamilyang puti ay napakahusay na umuunlad, mayroong maraming mga krisis. Kung siya at ang pangalawang elder na si Titus ay parehong nakakuha ng tagumpay, kung gayon kasama sina Jack, Nash, at Kenneth, ang pamilyang puti ay may malalakas na tao na may lakas sa pakikipaglaban sa pinakamataas na True God Realm. Sa puntong iyon ay hindi man lang sila matatakot sa pamilya ng Hunt. Salamat, Young Master Jack, handa akong subukan ito. Humakbang din si Lancelot at itinaas ang kamay para magpasalamat. Dahil sa pagkakataong iyon, naiinggit ang ibang mga elder na may antas ng cultivation ng Mid-True God Realm. Okay, pagkatapos ng 3 araw, pupunta kayo sa akin sa umaga. Ibibigay ko sa inyo ang mga table task, pagkatapos, ako, ang unang elder at tatay ay aalis muli. Kabanata 1469. Tumanggaw si Jack at nagpasya. Sa isang alchemist na tulad mo, sa hinaharap, ang aming White family, imposibleng isipin na hindi malakas. Napatingin si Nash kay Jack at hindi masabi kung gaano siya kasiyahan sa puso niya. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga tao at bumalik si Jack sa pagpipino ng mga table task. Matapos malaman ang sitwasyon, nakaramdam din ng kaunting pag-aalala si Selena at ang iba para kay Jack. Pagkatapos ng lahat, sa hinaharap, ang babaeng ito na si Lily ay magiging ika-9 na asawa ng Cloud Sky Sect. Posibleng may gagawin siya pagkatapos. Gayunpaman, hindi napigilan ni Selena na maramdaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon. Upang hindi mapigilan si Jack, nagsimula siyang magtanim ng husto. Si Jack ay abala sa alchemy, kaya medyo naiinip ang 2 bisita na sina Daniela at Helena. Nang wala na silang magawa ay nakipaglaro sila kay Kylie. Sa wakas, sa umaga ng 3 araw, nang lumabas si Jack sa silid ng alchemy, nakita nilang 2 si Jack. Jack, napag-isipan na namin ng kapatid ko. Gusto ka rin naming sumama sa kasal ni Cloudy Sky Sect. Pagkakita kay Jack, agad na sabi ni Daniela na may mahinang ngiti. Pupunta rin kayo. Hindi ito pwede, masyadong delikado, na ikinasal si Lily sa matandang iyon para lang makipag-ayos sa amin. Pagbalik namin, nag-aalala kami na baka may ambush sa daan. Nang marinig iyon ni Jack ay agad niyang ikinaway ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, pinag-isipan namin ito ng aking kapatid na babae. Siguradong hindi ka nila tatambangan sa pagpunta doon. Sa pagbabalik, posible, kaya susundan ka namin doon, at hindi ka nababalikan. Daniela gave Jack a glance, then again, inimbitahan nila ang pamilya naming Cabello. Siguradong pupunta rin ang tatay ko at ang iba pa. Susundan namin kayo ng kapatid ko kapag pumunta kayo tapos babalik kami sa pamilya Cabello kasama ang tatay ko at ang iba pa. After all, once na bumalik kayo, maghahanda na kayo para umalis para sa Cabello family after a while. Natawa din si Helena, ilang araw na kaming nandito at naglalaro. Gayunpaman, ang mga White family mo ay desperadong naglilinang, at ito ay naka-impluwensya sa akin at sa aking kapatid na babae, na sa tingin namin ay nag-aaksaya kami ng oras dito. Gusto rin naming tumungo sa 7 malalaking panganib, kaya, pagkatapos naming pumunta sa kasal, babalik kami sa pamilya Cabello at magsikap ng mabuti. Kung ganoon, ayos lang. Tumanggo naman si Jack pagkarinig nito at sa pagkakataong ito ay pumasok din sila Lancelot at Titus mula sa labas. Hi! Nandito rin ang 2 dilag, hindi ba nararapat na pumunta tayo ng ganitong oras? Sabay tingin ni Lancelot, nakangiting biro nito. Nako, sakto lang dumating kayong 2, hinihintay ko kayo. Pinitik ni Jack ang palad niya at 4 na tableta ang lumabas sa palad niya, 2 pill for each of you. Kayong mga lalaki, kahit isa lang sa inyo ang makalusot, maaaring tumaas ng malaki ang combat power ng White family natin. Bagamat naroon, maaaring hindi kasing dami ng mga taong may late at middle True God Realm cultivation gaya ng Hunt family, ngunit, mga taong may peak True God Realm cultivation, hindi natin kayang kulangin. Kabanata 1470. Huwag kang mag-alala, Young Master Jack. Susubukan namin ang aming makakaya.
Ininom ni na Lancelot at Titus ang mga pills kay Jack bago umalis pagkatapos nilang magpasalamat kay Jack. Noon ay lumapit si Selena kay Jack at sa kanyang kumpanya habang hawak nito ang kamay ni Kylie. Pare, kailangan mong bumalik sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, babalik kami kaagad. Sundin ang iyong ina sa bahay, at makinig sa iyong mga guro kapag nag-aaral ka. Naiintindihan mo ba? Mag-aral ng mabuti, at magsanay ng mabuti sa hinaharap. Napatingin si Jack sa kaibig-ibig na si Kylie na nasa harapan niya at hindi niya napigil ang hinaplos ng buong pagmamahal ang kanyang maselang ulo. Oo, magsasanay ako ng husto at magiging master tulad ni ama sa hinaharap. Masunaring tumango si Kylie, napakatalino kahit bata pa siya. Sa sandaling ito, lumapit din si Daniela at hinawakan ang mga pisngi ni Kylie bago ito nagsalita ng may matamis na ngiti. Kylie, aalis kami ng Auntie Helena mo kasama ang tatay mo para sumama sa kasal ng iba, pero hindi na natin sila susundan pa uwi. Pagkatapos, uuwi na kami sa sarili naming tahanan. Nagalit si Kylie nang sabihin ito ni Daniela sa kanya, at nakaawang ang labi. Mamulong siya, Tita Daniela, hindi magiging masaya kung aalis kayong dalawa. Gusto ko pa ring makipaglaro sa inyong dalawa. Magandang babae. Pupunta ako at bibisitahin ka kapag may oras, ngunit kailangan mong magsikap sa pagsasanay at subukang makapasok sa isang Grandmaster sa lalong madaling panahon. Napatingin si Daniela sa dalagang nasa harapan niya at bahagyang nag-aatubili. Matapos ang ilang araw na magkasundo, naisip na niya si Kylie bilang sarili niyang anak. Napangiti si Selena nang makita kung gaano kahusay ang pinagsamahan ni na Daniela at Kylie. Huwag kang mag-alala, Kylie, magkakaroon tayo ng oras sa hinaharap. Uuwi na ang mga auntie mong sina Daniela at Helena dahil may mga gagawin sila. Tiyak na bibisitahin kanila kapag may oras sila. Sige, tumango si Kylie, at muling bumalik sa kanyang mukha ang kanyang napakagandang ngiti. Makalipas ang 2 hanggang 3 minuto, lumapit sa kanila sina First Elder at Nash, at mabilis na ipinaalam ni Jack sa kanila ang tungkol sa mga plano ni na Daniela at Helena. Sige, dahil gusto nilang sumama sa atin, hayaan natin sila. Tumango si Nash bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay inilabas ni Jack ang kanyang lumilipad na espada at inihagis ito sa harap, at ang bagay ay lumaki ng sapat na ang 5 sa kanila ay tumayo sa kanila pagkatapos lumipad papunta sa espada. Huwag kang mag-alala, Selena, magiging okay tayo. Magsanay ng mabuti sa bahay, at babalik tayo mga 4 o 5 araw mula ngayon. Paniniguro na lumingon si Jack kay Selena, at saka lang niya napilot ang kanyang lumilipad na espada at pumunta sa direksyon ng Cloud Sky Sect. Pagkalipas ng ilang sandali sa paglipad, may naisip si Daniela habang siya ay sumisigaw, o tama, may ilang pamilya o puwersa na maglalakbay sa Sky's Pavilion sa pagkakataong ito. Hindi ba magiging cool kung tayo? Pagkakataon sa mga miyembro mula sa iba pang mga pamilya na nasa daan, at kinikilala nila na ang iyong lumilipad na espada ay isang pang-espiritual na kasangkapan sa antas ng pang-ibabaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti si Jack nang walang pakialam. Okay lang. Sa totoo lang, natatakot ako na malaman ito ng mga tao noong nasa intermediate stage ako ng True God Realm. Gayunpaman, nasa huling yugto na ako ng True God level, at ang aking husay sa pakikipaglaban ay naging matatag sa mga nakaraang araw. Alam mo rin na ang aking kapangyarihan sa pakikipaglaban ay palaging mas malakas kaysa sa iba pang mahusay sa pakikipaglaban na ito. Ngayong mayroon akong ganoong espada, hindi ako natatakot na kunin ito ng mga tao sa akin. Huminto sandali si Jack bago siya muling nagsalita ng may matinding kaseryosohan. Kung ikukumpara, ang mga miyembro ng ibang pamilya ay hindi nang ahas na saktan ang aming pamilyang puti dahil mayroon kaming lumilipad na espadang ito. Kung tutusin, ang espadang ito ay maaaring magpapataas ng lakas sa pakikipaglaban ng isang tao, at sa mga reclusive na pamilya, tanging ang Panginoon ng pamilya ng Hunts ang makakaisip nito. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.